Lahat sa atin ay may nakatakda ng mangyayari. Pero ano nga ba ang dapat gawin kung ang nakatakdang mangyari sa iyo ay hindi mo naman ginusto? Tatanggapin mo ba na yun na ang tadhana mo o susubukan mo pang pigilan para sakaling mabago? Magandang araw sa iyo, Karine, pati na din sa iyong mga tagapakinig. Ang istoryang ibabahagi ko'y nasa 14 anyos pa lang ako noong nangyari. Nasa taong 1987. Ako pala si Boboy Pilaes at ito ang aking karanasan patungkol sa hiwaga ng anting-anting. Ang pangyayaring naganap sa akin ay naganap noong second year high school ako. Pagkatapos kong mag-aral noon, ay sinalubong ako ng kapitbahay namin at sinabing nawawala si Lolo Victor. Ang Lolo Victor ko'y nasa mahigit 50 anyos na. Dalawa na lang kami magkasama sa buhay dahil parehong nasawi ang mga magulang ko sa isang aksidente sa daan. Nahulog sa bangin ang tricycle na sinasakyan nila. Mabait at mapag-aruga si Lolo Victor, kaya mahal na mahal ko siya. Kilala din siya sa amin bilang isang antingero. Pero sa pagkakaalala ko'y itinago na ni Lolo ang anting-anting niya noong mamatay ang mga magulang ko. Labis kasi siyang nalungkot na kahit may kapangyarihan ang kwintas ay wala siyang nagawa para iligtas ang aking mga magulang. Sino naman kaya ang kumuha kay Lolo? Nag-uusap kami ng kaibigan kong si Carding habang nasa kapilya kami at katatapos lang magsimba. 1 linggo magmula nang mawala si Lolo Victor. Sa tingin ko naman, hindi ka iniwan ni Lolo eh. Mahal na mahal ka kaya nun. Alam ko naman yon. Kaya nga nagtataka ako kung bakit siya nawala. Hindi siya umalis eh. Baka may dumukot sa kanya. Gusto mo bang ipagbigay alam ito sa otoridad? Sasamahan kita para magsumbong. Saka na. Kahit nag-aalala ako, bibigyan ko pa siya ng ilang araw para bumalik. Kung wala pa din, saka na ako magpupunta sa mga pulis. Baka din kasi may ginawa lang na importante si Lolo, kaya hindi pa nakabalik. Alam mo namang ayaw nung magpaistorbo sa kanyang ginagawa. May punto ka, Buboy. Pero di ba dapat nagpaalam muna siya sa'yo? Hindi biro 1 linggo na hindi siya pagbalik ha. Hayaan mo. Pupunta ako sa gubat mamaya. Susubukan ko siyang hanapin. Tahimik dun kaya mas magagawa niya na maayos ang paggawa ng gamot. Nang talikuran ni Lolo Victor ang pagiging antingero, ay naging isa na siyang manggagamot. Ang mga dahon sa paligid ay ginawa na niyang inumin at nakakagamot yun ng mga may sakit. Sasamahan na kita, Buboy. Nag-aalala din ako kay Lolo eh. Sige, Carding. O siya, uuwi muna ako ha. Magkita na lang tayo sa bukaran ng gubat mamaya. Sige, Buboy. Nang umuwi ako'y hinanap ko ang mga gamit ni Lolo. Nagulat ako nang makita ang ilan sa kagamitan niya sa paggawa ng gamot. Ibig sabihin, hindi umalis si Lolo para gumawa ng gamot. Malakas ang kutob kong may kumuha nga sa kanya. Habang kinakalikot ko ang mga gamit niya'y mayroon akong nakita. Isa yung maliit na patalim na may formang daliri na hawakan na gawa sa kahoy. Unang beses ko palang yung nakita dahil hindi naman pinapagalaw ni Lolo sa akin ang kanyang mga gamit. Ibinalik ko yon saka naligo na. Ilang sandali pa'y nagpasya na akong magtungo sa kagubatan. Nandoon na din naman si Carding, kaya pumasok na kami. Naku, Buboy! Mukhang uulan pa yata.
ligtas kayang pumasok sa gubat. Sisilong na lang tayo sa mga malalaking puno sa loob. Bukas na lang kaya natin ituloy. Baka ma-stranded tayo dito. Mauna ka na lang umuwi, Karding. Nandito na rin kasi ako kaya kailangan ko na ipagpatuloy. Kung hindi ka uwi, hindi na din ako. Ikaw ang bahala. Naglakad na kami papasok sa kagubatan. Hindi nga nagtagal ay bumagsak na ang ulan. Kaya sumilong kami sa isang malaking punong nakita namin. Malakas ang pagbagsak na ulan, Karding ah. Mukhang di pa natin mahahanap si Lolo. Sana tubilan na ito mamaya. Baka mag-alala nanay ko eh. Umuwi na lang din tayo. Siguro nga'y tama ka. Malakas talaga ang ulan at mahihirapan din naman kaming hanapin si Lolo kung ganito ang panahon. Kaya nagpasya na lang kaming umuwi kapag tumila ang ulan. Pero hindi yun tumigil hanggang sa nakaramdam na ako ng antok at nakatulog. Nagising ako na maaliwalas ang paligid. Hinanap ko si Karding sa tabi ko pero wala siya. Karding! Karding! Nasaan ka? Naisip ko na baka'y iniwan na niya ako. Siguro'y natakot na talaga sa kanyang nanay, kaya nagmamadali ng umuwi at hindi na ako ginising. Dahil maayos naman na ang panahon, ay nagsimula na akong hanapin si Lolo Victor. Pero napagod na ang paa ko sa paglalakad, ay wala talaga akong nakita kahit isang kubo na pwedeng pagpahingahan ni Lolo Victor. Nagpasya na akong umuwi. Gutom na din kasi ako. Mabuti na lang at kahit wala si Lolo Victor, marami siyang inimbak na mga pagkain. Pwede akong kumain kapag nagutom ako. Abala ako sa pagluluto nang biglang may kumatok sa pinto namin. Pagbukas ko'y ang nanay ni Karding. Umiiyak siya't nag-aalala. Hindi daw umuwi si Karding kagabi at hindi rin naman daw nagpaalam kung saan nagpunta. Nag-aalala na siya at pinuntahan ako para tanungin kung nakita ko ba daw si Karding. Hindi ako nakasagot, Karine. Kaya walang nakuhang sagot ang nanay ni Karding mula sa akin at bigo siyang umuwi. Ang akala ko kasi talaga'y nakauwi na si Karding. Saan naman kaya siya pupunta? Iniwan nga niya ako sa kagubatan. Pero naisip ko, hindi kaya naligaw si Karding sa gubat? Unang beses niyang magpunta doon. Hindi katulad kong ilang ulit nang nakabalik doon sa gubat dahil madalas nagpupunta si Lolo Victor at isinasama ako. Kung ganun man ang nangyari, kailangan kong balikan si Karding sa gubat. Paglabas ko'y nag-aalala na ang mga kapitbahay namin. Hinahanap nila si Karding at may mga pulis na din na naghahanap. Pasimple akong nagtago at agad ding nakabalik sa gubat nang walang nakakakita. Pagkapasok ko sa kagubatan, ay agad ko nang hinanap si Karding. Pero kahit anong pagtawag ko sa pangalan niya'y wala akong nakita. Karding! Karding, lumabas ka na! Hinahanap ka na ng nanay mo! Hindi ka niya maririnig. Napalingon ako at napasigaw. Napaatras pa ako tatumba dahil sa nakausling ugat ng puno. Totoo ba ito? Tila isang espiritu ang nandoon. Parang usok lang na puti na may hugis mukha ng magandang babae. Ha? Sino ka? Halos maihi ako sa aking salawal dahil sa nakikita ko. Hindi pa ako nakakita ng espiritu, pero madalas makakita si Lolo Victor at sinasabi niya sa akin ang itsura. Huwag kang matakot sa akin. Umatras ako
nang hindi tumatayo. Wag! Huwag ka lalapit! Tulong! Tulong! Huwag kang matakot sa akin. Hindi naman kita sasaktan. Lumayo ko sa akin! Multo! May multo, tulungan niyo ako! Hindi ako multo! Nagulat ako sa kanyang sigaw, kaya napatigil ako. Ang kaninang usok ay naging isang tao na talaga sa harapan ko. Sa kasuotan niya'y mukha siyang prinsesa. Parang gawa sa malalaking dahon ang kanyang damit na suot. Wala din siyang suot sa kanyang paa. Ang gininto ang kulay ng buhok niya'y nakatirintas. Kung ganun ay, ano ka? Espiritu? Aswang? Hindi ako aswang. Ako si Esmeralda, ang espiritu ng kagubatang ito. Espiritu? Espiritu ka talaga? Oo nga. Bakit ba ayaw mong maniwala? Kanina lang tinuturo mong espiritu ako. Tapos ngayon, nagdududa ka. Masisisi mo ba ako? Pinagpag ko ang sarili ko't tumayo saka siya tinignan. Ibalik mo ang kaibigan ko. Ang sabi mo kanina'y hindi niya ako maririnig. Saan mo siya dinala? Hindi ako ang kumuha sa kanya. Pero kung gusto mo siyang iligtas, kailangan mong tanggapin na maging isang antingero. Antingero? Para saan? Ano bang sinasabi mo? Sa tingin ko'y ikaw ang susunod na magmamana ng anting-anting. Hindi kita naiintindihan. Tigilan mo ako sa biro mo. Ibalik mo ang kaibigan ko. Hindi ba't hinahanap mo si Victor? Naningkit ang mga mata ko't lumapit sa kanya. Anong ginawa mo kay Lolo? Wala akong ginawa. Sa katunayan, siya ang sumuko sa amin, kaya siya naparusahan. Parusa? Bakit? Ano bang ginawa ni Lolo para parusahan niyo siya? Malaki. Itinago niya ang anting-anting at tumalikod siya sa paghuli sa mga aswang. Kaya nang mabasag ang orasyon na pinagkulungan sa kanila'y nakatakas na sila. Ano? Nabasag ang orasyong ginawa ni Victor dahil nawala na ang isip niya doon. Idagdag pa na tinalikuran niya ang pagiging antingero. Kailangan na muling mabuo ang orasyon para maikulong ulit ang mga aswang o di kaya'y mapaslang mo sila. Di, dapat binuo mo ang orasyon. May kapangyarihan ka naman, di ba? Ang sabi mo'y, espiritu ka ng gubat. Huwag mo akong pagtaasan ng boses. Matuto kang gumalang sa akin, bata. Ibalik mo si Lolo para galangin kita. Tsaka si Karding, ibalik mo siya. Kung hindi mo gagawin, sasabihin ko sa mga kabarang kinuha siya ng engkanto. Susunugin nila ang kagubatang ito. Kung gagawin mo yan, mamamatay si Victor. Hindi mo rin maililigtas si Karding. Yun ba ang gusto mo? Napabuntong hininga ako. Hindi ko lubos na maintindihan ang mga nangyayari. Naguguluhan ako. Dahil sa pagsuko ni Victor sa amin, kailangan niyang maparusahan ng 1 taon. Sa loob ng taong yun, kailangan mo magsanay para sa anting-anting. Wala akong interes sa ganyang bagay. Ibalik mo si Lolo. Si Victor ang nagdesisyon na makulong ng 1 taon. Hindi ko desisyon yun. Saka bigla siyang nawala sa harapan ko. Lumingon-lingon ako sa pag-asang makikita ko pa siya. Pero wala talaga. Malungkot akong umuwi. Nakasalubong ko ang nanay ni Karding at patuloy pa rin siyang umiiyak. Kapag daw nakita ko si Karding, ay sabihin ko sa kanya.
Pero paano ko sasabihin kung nasaan si Karding? Tiyak kong hindi din sila maniniwala kung sasabihin kong espiritu ang kumuha sa kanya. Gulong-gulo ang aking isipan. Hindi ako nakatulog ng gabing yun. Mataman akong nag-isip. Ang nais ng espiritu ay maging kagaya ako ni Lolo Victor, isang antingero. Pero paano ko yun magagawa? Ni hindi ko nakitang makipag-away si Lolo sa mga aswang dahil nilalayo niya ako. Tapos ngayon, ako pa magiging antingero? Parang hindi ko kayang gawin yun. Hindi ako po pwedeng maging antingero. Kung yun ang gusto ng espiritu, hindi ko yun ibibigay sa kanya. Patawarin nawa ako ni Karding at hindi ko siya magagawang iligtas. Tiyak ko din namang ilalabas din siya ng espiritu kapag hindi na ako bumalik pa doon. Dahil hindi naman ako natulog, 2:00 pa lang ay lumabas na ako at naglakad-lakad. Nag-iisip kung totoo bang hindi ko makikita si Lolo Victor sa loob ng 1 taon. Seryoso ang mukha ng espiritu, pero hindi ko naman alam kung anong tumatakbo sa isipan niya. Kung niloloko ba niya ako. Nang biglang makarinig ako ng mga nagtatakbuhan, ay napaatras ako. May curfew kapag ganong oras pa, kaya bakit may nagtatakbuhan na? Hindi kaya mga tanod? Nagtago ako sa likod ng mga halamanan ng kapitbahay namin. Kapag nahuli nila akong hindi sumunod sa curfew, sigurado akong mapapagalitan ako. Nagulat ako nang makitang hindi mga tanod ang nagtatakbuhan, kundi 3 mga nakamaskarang lalaki. May kanya-kanyang hawak na sako ang mga ito na sa tingin ko'y bata ang laman. Bata? Napatakip ako sa aking bibig. Anong ibig sabihin nito? Bakit may dala silang mga bata? Nagmamadali akong bumalik sa bahay at nagkulong doon. Nang sumikat ang araw, ay may nagroronda na namang mga pulis. May 3 bata na naman daw ang nawala. Gusto ko sanang sabihin kung anong nakita ko, pero ayoko ding maisip nila na lumabas ako sa ganoong oras kahit may curfew. Kaya nanahimik na lang ako habang nakatingin sa mga magulang ng mga bata. Umiiyak sila habang kausap ang ilang pulis, pati na din ang nanay ni Karding. Nagtataka ako, Karine, kung ano ba ang kumuha sa mga bata. Sa narinig ko kasing sabi ng mga magulang, sinira daw ang pintuan nila. Tulog na tulog daw sila at nakapagtatakang hindi sila nagising nang masira ang pinto. Para bang may pinaamoy daw sa kanila. Sabi ng mga pulis, ay baka ninja daw ang may gawa nun. Nakapagtataka lang at bakit mga bata ang kinuha. Sa lalim ng iniisip ko'y hindi ko na malayang pumasok na pala ako sa gubat. Nakita kong muli ang espiritu. Nakapag-isip ka na ba? Kilala mo ba ang mga taong dumukot sa mga bata? May kapangyarihan ka, kaya tiyak kong kilala mo sila. Hindi sila mga tao lang. Mga taong aswang sila. Ang mga batang dinukot nila ay mga gagawin nilang sakripisyo sa susunod na puting buwan. Lalabas ang buong buwan sa susunod na taon pa. Naghahanda sila, kaya nang dakip na sila. Para maging buong aswang na sila, kailangan nilang paagusan ng dugo ang mga kamay nila. Si Karding! Isa na siya doon. Kung gusto mo siyang iligtas, ay dapat maging isa kang antingero. Hindi! Sa tingin mo ba kakayanin ko mga aswang na yon? Bakit hindi? Hindi pa naman sila totoong aswang. May pagkakataon ka pang mapaslang sila nang walang kahirap-hirap. Hindi ba't sinabi mo na nakatakas sa mga aswang na nahuli ni Lolo?
Oo. Higit kumulang ay 10 aswang sila. Yun ang makakaharap mo kung sakali man. Pero huwag kang matakot dahil ang pagiging aswang nila'y nawala dahil sa orasyon. Taong aswang na lang sila ngayon. Kaya dapat papaslang mo sila habang hindi pa sila bumabalik bilang buong aswang. Paano ko gagawin yon? Hanapin mo ang anting-anting. Tutulungan ka nun para kalabanin ang mga aswang. Masakit ang ulo ko habang naglalakad pa uwi. Paano ko hahanapin ang anting-anting? Gayong itinago na yon ni Lolo Victor. Hindi ko nga alam kung saan niya banda itinago. Nang tinanong ko naman ang espiritu, ay umiling lang siya. Wala daw siyang alam patungkol doon dahil hindi naman daw sa gubat itinago. Ang kapangyarihan niya'y nasa loob lamang ng gubat umiikot. Maaga akong nakatulog dahil hindi naman ako nakatulog noong nakaraang gabi. Napanaginipan ko si Lolo Victor. Buboy! Lo, nandito ka na pala. Tulungan mo akong iligtas si Carding mula sa mga aswang. Umiling siya. Sa pagkakataong ito'y hindi kita matutulungang labanan sila. Pero batid ko din naman ang kakayahan mo. Kung kaya ko'y, kaya mo din. Hindi yan totoo, Lo. Hindi ko sila kakayanin. Magtiwala ka, Buboy. Kung kami may tiwala sa'yo, bakit hindi mo pagkatiwalaan ang iyong sarili? Pero Lo, ito na ang simula ng iyong pagiging antingero. Huwag mo akong biguin. Si Carding, huwag mong biguin ang mga taong naniniwala sa'yo. Iligtas mo ang mga bata. Pero, itinago niyo ang anting-anting, di ba? Matatagpuan mo yon sa puno na nasa paligid ng kuweba. Huwag kang mawalan ng pag-asa. Sa puno? Bakit doon niyo itinago, Lolo? Sapagkat walang aswang na makakakuha noon doon. Walang mag-aakalang doon ko yun itatago. Lo! Saka ako nagising. 4:00 pa lang ng madaling araw. Base sa lumang orasan namin, agad na akong tumayo at naganda para magpunta sa kuweba. Maraming pulis at tanod na nagroronda sa paligid, kaya medyo nahirapan akong nakadaan. Naghintay pa akong maging abala ang mga pulis bago ako nakatakbo papunta sa kuweba. Hindi naman yun gaano kalayo mula sa bahay namin, kaya agad akong nakarating. Mabilis akong nagtingin-tingin sa paligid, pero wala talaga. Madaming puno doon. Ang kwintas na anting-anting ay hugis bilog at may nakaukit na krus sa gitna. Wala naman akong nakikitang ganoon doon, maliban na lang sa isang hindi gaano kalaking kahon. Nasa ilalim yon ng puno. Kung hindi ko pa sinilip ay hindi ko pa makikita. Pinulot ko yon, saka ipinasok sa bulsa ng aking jacket. Nagpatuloy ako sa paghahanap, pero wala talaga. Nang maghanap ako, ay nakita ako ng isang pulis at pinauwi ako. Tinangka ko pang magpaliwanag, pero hindi niya ako pinakinggan. Binalaan pa niya akong huhulihin kung hindi ako makikinig. Para sa kaligtasan ko rin naman daw, dahil may nawawala ngang mga bata. Malungkot akong nag-isip. Lilipas na lang ba ang gabi, pero hindi ko pa din nahahanap ang anting-anting. Umuwi na din ako sa bahay na nag-isip. Kailangan ko makausap ang espiritu. Maaga pa naman, kaya may ilang oras pa para maghanap. Agad akong naghanda para takasan ng mga pulis. Pero habang nagtatago ako sa likod ng halamanan, ay may kumalabit sa akin. Muntikan pa akong mapasigaw. Ang nanay ni Carding. Nagtatanong kung ano daw ba ang ginagawa ko doon.
Sinabihan ko na lang siya na alam ko kung nasaan si Karding, pero kailangan niya akong tulungan para makaalis doon na hindi pinipigilan ng mga pulis. Pumayag naman siya at tuluyan akong nakadaan. Nang nasa bukana na kami ng gubat, ay kinausap niya ako. Nagawin ko daw ang lahat para mailigtas si Karding. Batid niyang aswang ang may kagagawan, kaya nawawala ang kaibigan ko. Hindi nga lang daw niya masabi sa mga pulis dahil hindi naman daw maniniwala ang mga yun. Malaki ang tiwala niya sa akin dahil nasa dugo ko naman daw ang pagiging isang antingero. Hihintayin lang daw niya ako doon sa labas para masamahan na naman niya ako pabalik mamaya. Nang makapasok na ako'y agad ko nang hinanap ang espiritu. Espiritu! Magpakita ka sa akin! Nagbalik ka. Oo, at may problema. Hindi ko pa nahahanap ang anting-anting at malapit ng hating gabi. Kailangan mo ako tulungan. Walang magagawa ang isang espiritu na gaya ko. Nandito lang ako sa loob ng gubat at hindi nakakalabas. Wala ka bang ibang kilala na pwede kong mahingan ng tulong? Hindi pwedeng mamatay ang kaibigan ko. Gayon din ang ibang bata. Wala silang ginawang masama, kaya hindi sila pwedeng mamatay. Wala talaga. Hindi naman ako nakakalabas dito. Pero ang alam ko, kusa yung magpapakita sa'yo. Magpapakita? Hindi pa din ba ipinamana ng lolo mo sa'yo ang anting-anting? Hindi ko alam. Ang sabi lang niya, sa panaginip ko'y hanapin ko daw. Para na din niyang sinabi na ipinapamana na nga niya. Huwag kang mag-alala. Marami pa namang oras. Basta huwag kang susuko. Sige, kung ganun nga'y, aalis na ako para muling hanapin ang anting-anting. Tumangulang ang espiritu sa kanawala. Paglabas ko sa gubat ay hinuli agad ako ng 2 pulis. Bitawan niyo ako! Kailangan ko mahanap ang anting-anting para mailigtas sa mga bata. Sinampal ako ng malakas ng pulis. Sinabihan nila akong walang oras para maglaro. Hinanap ko ang nanay ni Karding, pero kagaya ko'y hinuli din pala siya. Dinala nila ako sa munisipyo at ikinulong sa isang madilim na kwarto. Kailangan ko daw matutunan ang leksyon ko dahil hindi daw ako nakikinig, gayong para naman daw sa kaligtasan ko. Kahit anong paliwanag ko'y walang nakinig. Iniwan nila ako doon. Napaiyak na lang ako sa kawalang magawa. Ilang ulit na nga bang ginawa ng mga pulis ito sa aking lolo. Dati, ikinulong din nila si lolo nang sabihin ni lolo na may aswang. Hindi sila naniniwala sa mga yun. At kung may naniniwala man, wala ding magawa para kalabanin ang mas nakakataas. Kaya wala ding silbi. Habang umiiyak ako'y pinahid ko ng jacket ang luha ko. Pero napaigig pa ako nang tumama ang kahon na nasa loob sa aking muka. Inilabas ko yun mula sa aking jacket. Ano kayang laman ng kahon na ito? Sarado. Kaya malakas ang kuryosidad kong malaman kung anong laman nun. Ang hindi ko lang alam ay kung paano yun bubuksan. Tinignan ko ang ilalim ng kahon at napangiti ako nang makita na may maliit na susi doon. Yun nga ang ginamit ko para mabuksan ng kahon. Nanlaki ang mga mata ko. Ang anting-anting. Niyakap ko yun saka isinuot. Ang kailangan ko nalang gawin ay maghintay kinabukasan dahil palalabasin na naman daw ako. Nang makatulog ako'y kinausap na naman ako ni Lolo Victor sa panaginip. Apo, nagawa mo. Natagpuan mo ang kwintas. Lolo,
Kailangan mong magsanay para matalo ang mga aswang. Hindi dapat na ikaw lang ang protektahan ng anting-anting. Dapat protektahan mo din siya. Ano pong gagawin ko, Lo? Pagsanay ka, Apo. Siguraduhin mo mapapatay mo ang mga aswang. Huwag kang matakot. May mga papel sa loob ng kahon. At yun ang mga dapat at di mo dapat gawin. Nandiyan din ang orasyon. Po? Orasyon? Oo. Huwag kang mag-alala. Sa loob ng 1 taon ay makukuha mo na din kung paano maging isang antingero. May tiwala ako sa iyo. Pero Lo, magtiwala ka sa sarili mo, Apo. Magagawa mo. Ang patalim ko, yun ang gamitin mo na panlaban sa aswang. Alisin mo ang takot sa iyong puso at tanggapin ang pagiging protektor ng anting-anting. Isang antingero. Opo, Lolo. Umaga na nang magising ako. Sinalubong ako ng nanay ni Karding. Labis siyang nag-alala. Humingi siya ng paumanhin dahil wala siyang nagawa nang dakipin ako ng pulis. Kinausap ko naman siya na wala siyang dapat ipag-alala dahil ayos lang ako. Agad na kaming nakauwi. Hinanap ko naman ang patalim kung saan ko yun nakita. Mabutit nandun pa din yun. Nang tignan ko yung mabuti ay napangiti ako. Hindi ito ang inaasahan kong pamana na ibibigay sa akin ni Lolo. Sa tanang buhay ko, hindi ko hiniling na maging isang antingero. Pero di ko naman gustong talikuran ang tadhana, gayong may mga buhay na nakasalalay. Nang bumalik ako sa gubat, ay sinabi sa akin ng espiritu kung saan ko matatagpuan ang mga aswang. Sa isang kuweba lang naman ang alam ko. Yun ang kuwebang malapit sa Sapa. Doon kami minsan naglalaro ni Karding. Nagdesisyon akong magpunta doon nang sumapit ang gabi. Masyadong matagal ang 1 taon kung hindi ko pa ililigtas si Karding ngayon. Mabuti na lang talaga, tumigil na ang mga pulis at tanod sa pagroronda. Kinausap kasi ng nanay ni Karding ang iba pang magulang, kaya nag-usap-usap silang ipatigil na ang paghahanap at hayaan akong iligtas si Karding. Mahirap kasing gumalaw kapag maraming ang nakabantay. Tama nga ako ng kuwebang pinuntahan. Nandoon nga ang 10 aswang na sinasabi ng espiritu. Nagsasalo-salo sila sa masarap na pagkain habang ang mga bihag nilang bata ay nasa loob ng isang kulungan. Nandoon nga si Karding. Nag-inuman sila kaya nang makita kong nalasing na sila ay agad kong pinuntahan ng mga bihag. Buboy! Ako nga, Karding. Halina kayo. Maswerte ako at hindi naman ganun kabigat ang hinarang na kahoy, kaya agad kong nabuksan ang kulungan nila at agad na kaming tumakbo palabas ng kuweba. Kailangan nating mapatay ang mga aswang, Buboy. Hindi pa itong panahon, Karding. Hindi ko sila kakayanin. Anong ibig mo sabihin? Isa na akong antingero. Ipinamana ni Lolo sa akin ang anting-anting. Mapapatay ko sila, pero hindi pa ngayon. Kailangan ko ng oras. Narinig kong naghahanda sila para sa puting buwan. Sa susunod na taon pa lalabas ang puting buwan, Karding. Hindi ba't noong nakarang buwan lang yun nagpakita? Kaya sa susunod na taon pa ang pangalawa. Pero bakit sila nandakip ng mga bata kung ganun kaaga? Siguro para may kainin sila. Hindi ko alam. Teka, nadala ba natin ang lahat ng bata? Oo. Mabuti naman. Pagka-uwi ay sinalubong kami ng mga magulang ng mga bata. Gayon din ng nanay ni Karding. Nagpaalam na din ako saka umuwi. Tiyak kong galit na galit ang pinuno ng mga aswang kapag nalaman nilang nakatakas ang mga bata. Pagkadating ko sa bahay, ay agad ko nang hinarap ang mga papel na nasa kahon. Saka ako nagtungo sa kagubatan.
habang nandoon ang espiritu ay magiging ayos ako. Doon ko balak magsanay para walang makaistorbo. Hinanda ko lahat ng mga gamit ko saka ako umalis. Hindi na ako nagpaalam pa kay Carding, pero nag-iwan ako ng sulat na wag na muna niya akong hanapin. Alam naman na niya na dapat akong magsanay. Saka wala ding ibang pupunta sa gubat dahil pansamantala yung isinara ng espiritu. Mawawala ang daan. Kumusta ang pagsasanay? Ayos naman, Esmeralda. Marami pa pala akong dapat gawin. Kailangan mo yang gawin para mas maging mabuting antingero ka, Buboy. Nabasa mo na ba ang orasyon? Oo, pero wala akong balak gamitin sila nun. Gusto kong paslangin silang lahat. Magagawa mo lang yon kapag nagsanay ka ng maayos. Iiwan na kita para makapag-ensayo ka. Madaming babalang nakasulat sa iniwang papel ni Lolo. Kailangan kong pakaingatan ang anting-anting dahil oras na mabasag yun ay wala na yung bisa. Mas malakas daw ang kapangyarihan ng anting-anting kapag sumapit ang alas 12. Kaya sa ganong oras ko mapapatay ang mga aswang. Sinanay ko lahat ng sinabi ni Lolo Victor. Pinigil ko ang sarili kong makita ko ang mga kaibigan ko at maglaan ng oras at konsentrasyon sa pagsasanay. Hanggang sa sumapit ang 1 taon at naging bihasa na ako sa pakikipaglaban. Mabilis na ako kung gumalaw at naisaulo ko na din ang iba't ibang uri ng orasyon. Handa ka na! Oo, Esmeralda. Malakas na ang kumpiyansa ko. Kumusta ang mga kabaryo ko? Nagsisimula na naman na manguha ng mga bata ang mga aswang. Bukas na kasi ang pagbilog ng puting buwan. Bukas na? Bakit hindi mo sinabi? Hindi ba't handa ka naman na? Huwag kang mangamba. Pero baka mapahamak ang mga bata. Walang mangyayaring masama sa kanila hanggat hindi pa nagbibilog ang buwan. Ngayon, pwede ka nang umuwi para makapaghanda. Nagmamadali na nga ako sa pag-uwi. Nakasalubong ko naman si Carding habang naglalakad. Buboy! Ikaw ba yan? Ako nga, Carding. Sinalubong ko siya ng yakap. Sabi ko na nga ba't babalik ka na? May nakuha na naman ng mga aswang. Sa kuweba ba nila dinadala? Di ko sigurado eh. Kailangan nating malaman. Kailangan ko ng tulong mo. Paano? Napapayag ko si Carding na gawin siyang pain para malaman namin kung saan ba dinadala ang mga bata. Nagtagumpay naman kami. Doon pa din sa kuweba, pero may iba pang daan bago tuluyang makapasok sa pinagdalhan sa mga bata. Siniguro naman ni Carding na ayos lang siya. Sumilip ako mula sa siwang ng bato. Nag-uusap ang mga aswang. Lumapit pa ako para mas marinig sila. Ang pinuno nila ang nagsasalita. Maganda kayong lahat. Bukas ay magiging ganap na aswang ulit tayo. Ito na ang hinihintay natin. Ngayon ay kumuha na naman kayo ng mga bata na gagawin nating sakripisyo. Agad nagsipulasan ang mga aswang. Pagkatapos paalisin ng pinuno, mas pinagbuti ko naman ang pagtatago nang lumingon ang pinuno sa may pinagtataguan ko. 3 aswang na lang ang natira doon, kasali na ang pinuno. Palihim ko namang sinundan ang isang aswang na umalis para kumuha ng bata. Hindi ko sigurado kung gaano ang lakas nila, pero dahil papalapit naman na ang gabi ng pagbabalik ng lakas nila, tiyak na may kakayahan na din sila sa pakikipaglaban. Lakas lang naman ang nawala sa kanila. May mga kuko pa din silang pwedeng ipangkalmot.
Tumalon ako sa harapan ng aswang. Agad niya akong pinaningkitan ng mga mata. Inilabas ko naman ng patalim. Sadyang ipinakita yon sa kanya. Nanlaki naman ang mga mata ng huli nang malaman kong ano ako. Akmang tatakbo pa ito. Agad kong ibinato sa kanya ang patalim at tumama yon sa kanyang paa, kaya't natumpa siya sa lupa. Kung tutuusin, ay malalaking tao ang mga aswang kaysa sa akin na bata pa lamang. Pero dahil sa anting-anting at pagsasanay na ginawa ko, may kakaiba akong lakas. Agad akong tumalon sa kanya, saka siya sinuntok. Akmang itutulak pa niya ako, pero naabot ko na ang patalim at itinusok sa leeg ng aswang. Bago pa man napalapit ang kuko niya sa akin, ilang sandali pa'y unti-unti siyang naging abo. Tumayo naman ako. Nandoon na ang dalawa pang aswang. Mahahaba at matutulis ang kuko nila, pero hindi naman ako takot. Mabilis akong sinugod ng isa na agad ko namang nailagan. Sa ilalim niya ako dumaan at itinusok ang patalim sa hita niya. Akmang tatanggalin pa niya yon, pero napasigaw siya. Nakakapaso ang patalim. Nang lumapit ang isa'y sinalubong ko siya. Sinaksak niya ako gamit ang kanyang kuko, pero nagmistula yung tumama sa bato. Napaatras siya nang hindi niya ako magawang sugatan. Napangiti naman ako. Pinuntahan ko ang sugatang aswang, saka tinanggal ang patalim sa kanyang hita. Saka ko yun sinaksak sa kanyang dibdib. Napasigaw ang isa pang aswang na nakakita na unti-unting naging abo ang sinaksak kong aswang. Sumugod siya sa akin. Agad ko namang ibinato ang patalim sa kanya. Tumama ito sa noo ng aswang. Para itong nauupos na kandila at bumagsak sa lupa bago naging abo. Napabuntong hininga naman ako. Kailangan ko na silang isa-isahin para hindi na ako mahirapan pa bukas. May 7 pang natitira. Bumalik ako sa baryo at nakita ang 2 aswang na na-corner ng mga tao. Kinausap ko kasi ang nanay ni Karding na pagtulungan ang aswang kapag sumugod sa baryo. May hawak silang mga sulo at takot ang mga aswang doon. Hindi makatakbo ang mga ito't makalabas. Lumapit ako doon dahil wala din namang magawa ang mga aswang. Masama lang ang tinging ibinigay nila sa akin. Sunugin niyo sila! Ginawa naman ng mga kapitbahay ko. Tinapon nila ang mga sulo sa aswang. Kumawag-kawag ang mga aswang nang magsimula ng mag-apoy ang mga ito. Napangisi naman ako. Nagulat pa ako nang makarinig ng sigaw sa may di kalayuan. Ang 2 aswang. May nadala na namang 2 bata. Agad akong tumakbo para masundan sila. Nahawakan ko ang isa. Hinila ko siya, kaya nabitawan niya ang batang dala niya. Nagpatuloy naman ang isang aswang sa pagtakbo. Hinarap ko ang aswang. Naningkit ang mga mata niya at kinalmot ako. Agad akong umilag at sinipa siya. Napahiga siya sa lupa. Tinalon ko siya sabay saksak ng ilang beses sa kanyang liig. Hindi ko yon tinigilan hanggang sa di nasisigurong naging abo na. Nang dumating ang isang kapitbahay ko'y inabot ko sa kanya ang bata at agad na akong nagpunta sa loob ng kuweba. Pero nang sumilip ako'y wala na ang mga aswang doon. Tiyak na nasabihan ng nakatakas na aswang. Pero paglingon ko'y nagulat ako nang paluin nila ako ng malaking kawayan sa mukha. Napapikit ako't nawalan ng malay. Nagising akong nakatali sa malaking bato. Nasa loob pa din yon ng kuweba. Mukhang nagtago lang sila kanina nang sinilip ko.
Mamamatay na kayong lahat! Buboy! Tulungan mo kami! Karding! Mahigpit ang pagkakatali nila sa akin. Binigyan ko ng matalim na tingin ang pinunong aswang na lumapit sa akin. Mamamatay na kayo! Ang tagal namang nagising na batang ito. Alam mo bang halos buong araw kang tulog? Ha? Malapit na ang ating gabi. Ito nang hinihintay namin. Hindi ko inaasahan yon. Hindi pwedeng magtagumpay ang mga aswang. Mamamatay kayo, mga hayop! Ikaw pala ang apo ng Victor na yon. Mas magaling pa din ang lolo mo! Hinila niya ang kwintas na anting-anting at napigtas yun. Wag! Itinapon niya yon sa isang bato. Wala nang poprotekta sa'yo. Mamamatay ka na dito! Hindi! Ilagay nyo ang mga sakripisyo sa patag na bato. Wag! Buboy! Tulong! Napaiyak na lang ako habang tinitingnan sila na dinadala ang mga bata sa malaking patag na bato. Inilabas din ng dalawang aswang ang malalaking lagari. Napatingin ako sa anting-anting. Malayo yun mula sa akin at hindi ko sigurado kung nabasag ba mula sa pagkakatapon. Napapikit ako. Hindi ko nasunod ang sinabi ni Lolo Victor. Ang sinabi niya ay, poprotektahan ko dapat ang anting-anting, pero ito ang nangyari. Natigilan ako nang makita si Lolo Victor sa nanlalabo kong mga mata. Lo? Susuko ka na lang ba ng galon-galon? Hindi ganyan ang isang antingero, apo. Pero lo, wala na akong magagawa pa. May ilang minuto pa para maghating gabi. May pag-asa pa para mapaslang mo sila. Magtiwala ka sa sarili mo. Paslangin mo sila! Lo! Pero nawala na siya sa paningin ko. Napangiti ako. Kahit wala siya doon, ay sinisigurado pa din niyang magagawa ko ang misyon ko. Pumikit ako at taimtim na nagsalita ng orasyon. Nang imulat ko ang mga mata ko'y nagliwanag ang anting-anting. Anong nangyayari? Lumutang yun papunta sa akin. Nang masuot ko yun ay nagawa ko ng putulin ang lubid na nakatali sa akin. Hindi! Sinalubong ako ng isang aswang. Agad ko din naman siyang hinarap, saka sinaksak sa kanya ang matulis na bato na napulot ko. Mabilis siyang naging abo nang matamaan ko siya sa leeg. Hinanap ko ang patalim at nakita ko yun. Malapit sa kinahihigaan ni Karding. Nakita din naman yon ng huli, kaya tumango siya sa akin. Lumapit ang dalawang aswang sa akin. Ilag lang ang ginawa ko dahil hindi ko pa naman sila nagagawang saksakin. Napaatras ako nang lumapit ang aswang sa akin. Sa kanila ako pinagkakalmot. Hindi ako umatras dahil ang mga kalmot ay wala din namang epekto. Nginisihan ko sila sa kasinipa. Karding! Ngayon na! Agad inabot ni Karding ang patalim at initsa sa akin. Nasalo ko din naman yon at agad pinagsasaksak ang dalawang aswang. Mabilis na naging abo ang mga ito. Hinarap ko naman ang pinuno. Mamamatay ka na! Sa tingin mo'y ganun lang ba kadali? Akmang pupuntahan ko na sana siya nang humarang ang isa pang aswang. Ito ang huling aswang na tagasunod niya. Mas mabilis ito kaysa sa iba. Halos hindi ko siya masundan. Kahit mabilis naman ang mga galaw ko'y, mabilis talaga siya. Hindi ako nasusugatan ng kuko niya, pero ramdam ko pa din ang sakit na nagagawa ng kanyang kalmot sa akin. Itinapon ko ang patalim, kaya napaatras ang aswang sa takot na matamaan.
Kinuha ko namang pagkakataon yon para makalapit at agad siyang sinuntok. Nang mapahiga siya'y inabot ko ang patalim at sinaksak siya hanggang sa naging abo. Agad akong tumayo at hinarap ang pinuno. Wala ka ng takas! Huli ka na! Humalakhak siya. Dumating na ang hating gabi. Napatingin ako sa mga bata. Agad nakalapit ang aswang doon at sinugatan si Karding. Wag! Mabilis din akong nakarating at sinipa siya. Napalayo siya sa mga bata. Ayos lang ako, Buboy! Hinarap ko ang aswang at akmang sasaksakin siya, pero nahawakan niya ang kamay ko. Inagaw niya ang patalim at binali. Wag! Napaigig ako nang itarak niya sa akin ang patalim. Saka niya itinapon sa tabi ko ang hawakan. Ramdam ko ang hapdi nun. Hindi yun magawang saluhin ng anting-anting dahil patalim ng antingero naman ang ginamit. Napaupo ako sa lupa. Buboy! Tulong! Nilapitan na naman si Karding ng aswang. Saka pinilit kong makatayo at lumapit. Pinulot ko ang hawakan at nagpunta sa kanya. Gumisi ang aswang sa akin at lumapit, sa kanya mas idiniin ang patalim. Ah! Napasigaw ako sa sakit. Kahit hirap ay itinaas ko ang kamay ko na hawak ang hawakan ng patalim. Saka yun itinarak sa ulo ng aswang. Ang kuko ng daliring yon ay napakatulis, kaya agad yung bumaon. Idagdag pa ang tansong inilagay ko. Nanginig ang aswang at napahiga sa lupa. Buboy! Ayos ka lang ba? Inalalayan ako ni Karding nang muntikan na akong matumbang. Pareho kaming napapikit nang sumabog ang aswang. Ilang sandali lang ay nagdatingan na ang mga kabaryo ko. Kasama na ang mga magulang na mga batang tinakip. Nagulat pa ako nang makitang nandoon din si Lolo Victor. Niyakap niya ako at siya ang tumanggal sa nakatarak na patalim. Pagkatanggal doon ay agad na naghilom ang sugat ko. Inabot din niya ang hawakan ng patalim at parehong ibinalot yun sa tela. Lolo! Dumating na ang gabi ng paglaya ko. Kumusta ang pakiramdam mo, Apo? Ayos lang ako, Lo. Mabuti naman. Pareho na tayong antingero ng pamilya. Ngayon, wala na talagang aswang na makakatakas. Mamamatay silang lahat laban sa atin. Opo, Lolo. Masayang umuwi ang lahat. Ngayon, isa pa din akong antingero. Namayapa na si Lolo Victor dahil sa katandaan at kasalukuyan ko namang ipinagpapatuloy ang kanyang nasimulan. Ang hiwaga ng anting-anting ay nandoon pa din at pareho naming pinoprotektahan ang isa't isa. May iilang aswang pa din akong nakakaharap, pero iba talaga ang dala ng una kong karanasan sa kanila. Hanggang dito na lang ang aking kwento. Maraming salamat sa pakikinig. Wakas.